May mga lugar talaga na kahit ilang beses mo nang balik-balikan ay hindi ka magsasawa. Ilog, dagat at kabundukan, lahat ay nagtatagpo sa iisang lokasyon. May mga mapanghamong ruta pero kayang-kayang marating. Sa pangatlong pagkakataon na makabalik dito ay mas lalo kong naintindihan ang lugar na ito. Ito yung klase ng lugar na pipiliin mo pa rin puntahan kahit nahamunin ka ng panahon. Literal na panahon. Masamang panahon. Ay persahang nag-aatas, malumitas ang ating mga residente na marahil sa karagatan, marahil sa laguna. Pero tuloy pa rin ang biyahe at kwento sa ngalan ng pag-adventure. Kaya wag na nating patagalin pa, tara at samahan niyo muli kami sa isang kwento ng aming paglalakbay. Dito kami nagkita-kita sa bahay namin sa Marikina. Kasabay ko sa biyahe na to si Iki at si Direk Gino. Dumaan lang kami saglit ng Shell Pugon para kitain ang isa pa naming makakasama. Si June, isang bagong member ng Team Stokwa, grupo na binuo ng kaibigan kong si Direk Gino. Kung gusto nyo makasama sa mga ganitong ride, nood lang kayo ng mga vlog ni Direk at palalaman nyo doon kung paano makasali. Naka-import mo na yan. Sol ever, pang 5 pre. Pero maganda to pre. Kaya din sa kasali. Bugabu. Ayan. Bugabu. Ayun, maganda yun pre. Ang destinasyon pala namin ay sa General Lacar, Quezon. Wala namang specific na spot o plano, basta makapag-camping kami sa spot na ligtas. Tumapat kasi yung biyahe namin na ito sa pagpasok ng isang malakas na bagyo. Sa adventure natin ngayon, gamit natin ang ating Axis 125. Namiss ko to. Namiss ko yung motor natin na to. Medyo in-upgrade kasi natin siya. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga binago natin sa ating motor. Pero bago yan, papakilala ko muna sa inyo yung mga kasama natin ngayon. Ito si Iki. Yan. Iki, isang beses na ba kita nakasama pre sa motocamping? Pangalawa to, no? Second time. Ayan, maraming beses ko makakasama sa motocamping. Motor niya ay the legendary XRM, pinakamalupit na motor ni Honda. At si Bro June. Ayan, first time natin makakasama, first time makakasama sa ride at camp ng Stokwa, Team Stokwa. Ang motor ni Bro June ay ano nga ba ito pre? Nitrobike MX-250. Ayun, Nitrobike Speed. Ito yung mas malaking version ng kay Derek, ano? Oo. Yun. At syempre, ang first timer sa General Lacar, pre. First time mo dito, pre? Solid pre, ganda. Pre, Ganda. marami pa yan Kung dun. ano yung pakiramdam mo dun sa Takada nung first time mo, parang ganun yung Game na gano'n, no, pre? Ganda. Pero pre, maniwala ka sa hindi. Patipin pa lang yan, pre. Oo, pre! Ako, na-display ako. Oo. Pangatlong beses natin dito sa trail ng Lacar. Kasi hindi pa tayo nakakatawid ng Tinggalan. Hanggang dito lang yung kaya natin. Kaya ito lang yung binabalik-balikan natin. Pero well, tingnan natin sa mga susunod na biyahe. Saka naman makatagos na tayo ng Tinggalan. Pero sa ngayon, tumunta tayo sa Lacar. Sa buong
naging biyahe namin, makulimlim talaga ang panahon pero hindi naman umulan ng malakas at wala ding malakas na hangin. Paminsan-minsan ay umaaraw pa nga kaya kahit may bagyo ay na-enjoy pa rin namin yung ruta. Habang isa-isa naming tinatawid ang mga ilog at tulay ay siya namang pagpapakita ng karagatan sa amin na may mga malalakas at matataas na alon. Parang gumuna yung lupa dito. My goodness! Kalula! Hindi ba? Babayin natin. May daan. Lalaki ng alon, pre. Pinag-iisipan namin kung ilog o dagat yung magiging spot namin. Pero tignan nyo yung alon eh. Lalaki. Bahala na mamaya. May kilala naman tayong lokal dito na napag-campingan na natin. Baka sakaling magandang pumesto doon. Dahil sa maaga pa ay nagpasya kami na pasyalan muna ang isang lokal na naging kaibigan ko rito para makabisita na rin at magdala ng munting pasalubong. Sarap ng amoy ng usok na nagkukopra. Andito na tayo sa parte na malapad na kalsada na hindi pa rin naman siya sementado pero deceiving tong kalsada na to kasi pagka tinumbok mo to sa pinakadulo dead end na to. Pag diniretso mo yung pre, dead end yun. Oo. Kaya kailangan kumanan ka dito. Okay. Wala nang ano dun eh, karugtong, puro nyogan na dun. Yung iba kasi dun napapadiretso. Oh. Nagtatanong ka ba? Ito na yung unang hanging bridge. Ito yung medyo luma. Nakahoy pa yung kanyang nakalatag na daanan. Pero hindi naman siya magalaw. Huwag ka nga lang matutumba sa kaliwat kanan mo kasi kalawangin na yung mga talagay na bakal. Lumusod ka sa dagat. Sila Nanay Rosalinda ang nagmamay-ari ng napakagandang lugar na ito. Minsan na din akong nakapag-camping dito at napakaganda talaga ng bukang liwayway sa lugar na ito. Tahimik, presko at payapa. Ito yung isa sa minsan naging spot namin dito sa General na car. Kasama yung iba nating kaibigan. Yan mismo. Yung spot na yan. Yung Bermuda grass na yan. Diyan kami naglatag ng tent. Pakaganda dito. Kaya natin nakilala sila Nanay Rosalinda dahil sa spot na to. At doon kami naligo. Pakalino ng tubig doon. Halos kabilaan may lagoon to eh. Parang mga natrap na tubig dagat. Tapos may rock formation kasi na palibot.
Kaya para siyang naging pool. Tapos ito yung naging spot namin. Paganda dito. Medyo alanganin lang kasi kami dahil sa may bagyo ngayon. Sayang lang at hindi safe para sa amin sa pagkakataon na ito yung spot dahil si Nanay Rosalinda na mismo ang nagsabi na talagang tumataas ang tubig dito sa tuwing may malakas na bagyo. Sobrang init ng panahon pero hindi dapat tayo makampante kasi nga may paparating na bagyo. Pagkatapos magmeryenda at magpahinga ay nagpaalam na kami at bumalik na sa spot na napili naming mapagkampingan. So, balik na lang kami dito, tay. Oo, Pagka walang bagyo. ngayon ay delikado. Baka Oo. mamaya lumakas ang alon ay abot Mahirap pag sa dito. dagat. Ayun o. Ito yung magiging campsite namin ngayon. At andito lang yung ilog, nasa harap lang namin. Tapos, ito yung mga hammock namin. Ito yung kay Direk, yung kanyang hammock na binibenta at available sa memory.ph. Tapos, ayun naman yung hammock ni Iki. Actually sa akin yan, pinahiram ko lang kay Iki kasi wala siyang dalang hammock. Tapos yung sa atin, sasabit ko pa lang. At ito rin yung hammock natin. Hammock ni Direk Gino. Bali yung spot natin, itong dito sa gilid. Medyo malapit yung dalawang puno na sasabitan natin kaya sagad natin dun sa pinakadulo ng strap. Buti na lang fully adjustable tong strap na to. So kahit saan may slot siya. Kaya pwede mong i-adjust conforme sa haba ng tali at sa layo ng pagsasabitan. Ay, sarap magduyan. Sulit yung trail kanina. Palaban yung ating Axis 125 pero kayang-kaya. Sumasabay sa mga enduro bikes nila. Axis 125. Pwede na rin. Sarap magpahinga. Napakaaga nung pag-spot namin. Wala pang tanghali. Andito na kami sa ilog. Ay, sarap. Sa likod natin ilog. Mamaya maliligo tayo. Sulitin natin yan habang maganda yung panahon. Hugasan muna natin itong ampalaya at ibababad natin sa asin. Sabi kasi nila kapag binabad mo daw yung ampalaya sa asin, medyo mababawasan yung pagkapait niya. Kaya yun yung gagawin natin. Ng tubig tapos baran natin ang asin. Lagyan muna natin. Babad muna tayo sa ilog. Ang pa-cool down lang ng katawan. Kahit dito lang sa mababaw muna. Tapos mamaya kapag naligo na ang lahat, eh doon tayo sa malalim. Wala ng pagod.
Tapos na tayo maligo, magbabad sa ilog. Fiesta muna tayo. Si Iki nagluto eh. Habang nagluluto si Iki, sinabayan na nating magsaing. At habang iniintay nating maluto yung ating sinaing, ang sarap, may gas sa damo. Ito yung pinakamagang camp namin to. Ako, na na-experience ko. Na nag-start? Oo. Nasa, ito, nagpapahinga. Ay, ito, good friend. Galing araw ko lang, nagka-camp na kami. Ay, yun kasi 3 days yun. Pero ako, ito yung pinakaunang ano. Yung wala pang tanghali, nandito ka na sa spot. First time kong makikitang nagluto si Kikimoto. Ang alam kong niluluto lagi nito mga reviews eh. Pwede rin palang adobo din. Anong upcoming review mo pre? FG yan? PCX. PCX. Road Sync. Road Sync. Yung bago? Si Iki kasi, ano yan, bukod sa mahilig mag-adventure din, talagang forte niya ang pag-review ng motor. Bisitahin niyo yung page niya. Ganda ng mga review. Ano pre? Fortnite ba? Hindi ba? Kimoto, grabe. Ay, may nag-comment kasi. Pinagbibintangan na tayo eh. May nag-comment kasi sa'yo eh. Nag-gaya mo daw kasi. Ito ba yun? Hindi. Hindi niya ginagaya yun. Kasi mas magaling si Iggy. Huwag ganun. Huwag ganun, Clyde. Nagkikismis ako lalo. Tikman natin itong niluto ni Direk. Yan. Dahil busog na tayo sa hopya kanina, pwede na itong pantawid ng lunch natin. Tikman natin kung masarap. Sarap. Sobrang sarap. Tatamarin ka na magluto. Kaya imbis na para sa pananghalian yung ampalaya na lulutuin ko ay naging pang dinner na lang. Ayos na din dahil mas marami kaming magiging oras para maligo sa ilog. Blue na blue yung tubig. Pakalamig. Sarap. Dito mababaw pa sa buhangin. Pagdating doon, malalim na parte. Ito eh. Hindi, gago. Sige. So mga kaibigan, ito Simulan na natin lutuin yung ating ginisang ampalaya. Ito yung sahog natin. Kita ba? Meron tayo ditong baboy. Humingi tayo sa kanila. Tapos sibuyas, bawang. Ito yung ating ampalaya. Pero may isasahog tayong itlog na maalay. Pwede pa naman siguro. Pwede pa. Pagkatapos ng kanya-kanyang pagluluto ay sabay-sabay kaming kumain para pagsaluhan ng isang simpleng hapunan.
Dumami na sila pre. Tatlo lang yung kanina. Nakakapag-send kami ng signal. Dami na namin naikot dito sa parte ng spot namin. Mula dun sa ilog, ngayon dito namin sa may gubat. Ano yan? Ayan o. Wala ng tubig. Tumpok, no? Sabihin ka dito. Para pangontra sa mga insekto, nagagilap kami ng mga kahoy na gagawin naming siga. Ramdam kasi namin na dadagsayin kami ng insekto kapag dumilim na. Galit. Usok yan. Ano pangalan nila sa kanila? Ayan din. Bitachi Tank. Ay, ba? Bitachi yung brand. Paras na paras na yung kultura. Yun mismo yung nag-supply sa FKM. Medyo maaga pa nga para magpahinga. Nag-decide kami na hindi na mag-dinner kasi busog pa yung lahat. Hindi ko lang alam mamaya kung gisingin tayo ng luto, pero bahala na. Pahinga muna tayo. Grabe, ito yung una nating pahinga mula nung bumiyahe tayo kahapon. Ay, sarap magduyan. Time check 12:20. Nagising tayo. Nagutom ako. Kape muna tayo tapos may tinapay pa naman tayo dito. Kain tayo. Bukod sa nakaramdam ako ng gutom, nag-alala din kasi ako sa panahon kaya nagising ako ng alanganing oras. Pare-pareho pala kami nagmamatsyag sa spot kung bubuhos nga ba ang malakas na ulan. Iki, kopya. Ano yun, pre? Kopya. May udas ako dito, pre. Ito ba? Kaya yung ano, mainit. Makapi ka? Makapi. Sige, makapi. Na-expect namin na bubuhos yung malakas na ulan. Pero hanggang ngayon wala pa naman. Naantabayanan kasi namin na baka tumaas yung level ng ilog. Pakalapit kasi namin dito sa ilog. Itong mismong baba lang ng bato na to, ilog na. Kaya medyo nakakabahala. Although nakuha ko na yung tulog ko kanina. Sarap na lang naging tulog natin kanina. Pero bukod sa nagutom tayo, nag-worry talaga tayo dun sa level ng tubig. Pero so far hanggang ngayon hindi naman nagbabago yung taas ng tubig. Yung agos na. Yun pa rin naman. Pag magtatabi kayo ng pagkain nyo, gamit kayo ng dry bag. Hindi lang to para sa mga damit na gusto yung ma-maintain yung pagkatuyo pag bumabiyahe kayo. Okay. Pwede rin tong lagayan ng mga pagkain nyo kapag hindi nyo pa siya kakainin o itatabi nyo. Effective siya sa mga langgam. Papalibutan lang siya ng langgam kung sakali mang malanggam yung spot nyo, pero hindi siya makakapasok din sa pinakapagkain. Yan. Tapos sinasabit ko lang siya. Gaya ngayon, nakahamok tayo. Sabit ko lang siya dito. Safe na yung tinapay natin. Gamit kayo ng dry bags. Mura lang naman yung mga ganyan. Ito yung baon nating hopya. Kapag pupunta ka ng general na car, dun sa mismong kanto, papasok dun sa arko. Kakaliwa ka kasi dun eh.
bago ka kumaliwa, may bakery doon na nagtitinda nitong hopya. Marami silang magluto nito. Nung dumaan tayo doon, nung papasok tayo dito, parang 4 na tray yata na puno. Masarap yung hopya doon. Suksik yung laman niya. Hopya, pre. Pandiko ko eh. Bakit? May nyog. Wala. Wala na nasaan? Wala. Meron. Baka panis na yun sa'yo, pre. Hindi, walang nyog. Pero para sa akin, masarap siya. Tinanong ko na to, pre. No. Matagal na sila nag-hopya. Tapos, pag nagluluto sila, talagang Maramihan. maramihan. Yung kasi pinupuntahan dun ng mga taga ron. Yung hopya nila. Hopyang baboy. Ba't walang baboy sa hopyang baboy? Flavor lang yun, pre. Paano nga ba yun, pre? Niluluto sa di ba? Hopyang yema nga ito eh. Hopyang yema. Tangina palibasa. Palibasa, madaling araw, iba-iba pa lasa, magmumug muna kayo. Di ba lang naman yan, niluluto sa mantika ng baboy? Kaya hopyang baboy. Kaya hopyang baboy siya. Matagal din kaming nagkwentuhan at nanatiling gising ng madaling araw. May pabugso-bugsong hangin pero hindi naman bumuhos ang ulan kaya kahit papaano ay nakaidlip pa kami ng konti. Simula kahapon nung nandito kami sa spot, ito pa lang yung pinakaunang ulan na experience namin ngayong madaling araw. Kahapon, ganda ng panahon, napakainit. Siguro ito na yung epekto ng bagyo. Pero hindi pa rin malakas eh. Although yung mga hangin na dumadaan doon sa tarp namin, medyo pabigla-bigla. Sabi yung galaw ng mga puno. Medyo hindi na normal yung hangin. Dahil may bibilhin ng mga kasama ko, sumama na din ako para makapaglakad-lakad. Isa din ito sa masarap na gawin tuwing umaga, lalo na sa ganitong klaseng lugar. Good boy. Shoot ka doon, goodbye. Kaso malalaglagan mo. Ano? Ako nga, no? Pinampakat lang nila. Sa ngayon pa lang nakakapanood sa akin, ako nga pala si Clyde at ito ang aking YouTube channel. At dito sa ating YouTube channel, ang mga ginagawa ko ay moto camping, motorcycle adventure, mga pag-explore ng mga raw spot. At kasama ko dito yung dalawa kong motor. Isa itong nakikita nyo, yung Axis. Tapos yung mga iba kong video, ang gamit ko doon ay yung aking Adventure NMAX. Kung bakit Adventure NMAX, andun sa mga previous video ko, panoorin nyo na lang. At itong aking Axis 125 naman, ito yung bago kong motor na pang adventure. Itong aking Axis 125, mayroon akong mga ibang modification na ginawa dito. Isang modification na ginawa ko dito sa aking Axis 125 ay itong aking mga gulong. Yung rim niya ay ginawa kong 19 by 17
from 18 to 16. So ang stock nito ay 18 sa harap, 16 sa likod, at pina-convert natin sa rim na 19 by 17. Mas maganda kasi yung stance niya, at di hamak naman na mas okay yung mas malaking gulong sa harap compared dun sa mas maliit. Kaya nag-decide ako na i-upgrade o i-convert yung aking front wheel. Tapos kasabay dun sa conversion na yon, nilakihan ko rin yung mga rayos ko. Kung nakapansin nyo, mga rayos na to medyo matataba na siya, akmak-akma sa mga ginagawa nating mga adventures. So sabi ng nag-convert, wala naman ako idea sa mga ganito, mas maganda daw to kapag pinang-off-road kasi mas stable yung rayos, mas stable din yung pagkakagawa ng rim kapag medyo matataba yung rayos na gagamitin. At isa pa na ginawa nating conversion dito, itong ayan, kita nyo yan. Sa mga owner ng Axis 125, alam na alam nila na ang rear brake nito ay drum brake. Kaya ang ginawa ko, sinabay ko sa conversion ng aking rim yung pagpapakonvert ng disc brake sa likuran. Kaya naka disc brake na yan. Yung caliper na yan tsaka yung set na yan, pang XRM 125 Trinity. Kasabay doon, ginawa na rin nating converted yung ating brake lever. Ito pang NMAX na to, isang set. At saka pala, yung ating foot brake ay wala na, nilipat natin dito sa left hand brake. So andito na yung ating rear brake dito sa kaliwa. Itong set na to pang NMAX yan. Tapos upgraded na rin yung ating handlebar, IGP. In order ko to kay Liz Tumoto sa kanyang shop, kasama na tong riser. So mga siguro 1.5 yata isang set. Lalagay ko na lang sa pin comment kung saan ko na order. Available kasi sa Shopee. Yun lang naman, so far yun yung mga binago natin sa ating motor. At yung makina, stock pa rin lahat. At saka pala yung sprocket, nag-upsize tayo ng sprocket. Medyo mas malaki na to. Yan, so ito yung isa nating ginagamit sa pag-adventure, yung ating Axis 125. Marami pang mapupuntahan to, alam ko. Ito yung ginamit natin nung nagtakadang, tapos ngayon sa general na car, nadala na rin natin siya. Although yung ating NMAX, nadala na rin natin dito sa general na car dalawang beses. Si Axis ay first time. Pero alam ko marami pa tong mapupuntahan. Marami pa tayong gagawing adventure kasama to. Habang naghahanda kami ng almusal, may nakakwentuhan kaming lokal at nabanggit niya na madali daw talagang umapaw ang ilog dito, lalo na kapag masama ang panahon at lumakas ang buhos ng ulan. Biglaan nga daw. Kahit nga daw, summer nga daw tinangay yan yung kubo sa may bato. Kahit summer, tumataas tubig Walang sign. Sabagay, tingnan mo naman, pre. Parang feeling ko yan yung normal. Walang sign, tapos nakakita ka pre na naagos na signage, tataas na ang tubig. Medyo nabahala kami, kaya kahit maaga pa ay nagpasya na kami na lisanin ang spot namin. Tinapos lang namin ang aming almusal at paisa-isa na din kami nagligpit ng aming mga gamit. Juno. Kasi pinalaman ko lang kasi kinuha ko ng shot Tama nga kami ng aming naging desisyon dahil nag-umpisa ng pumatak ang ulan na may kasamang malakas na hangin. Ating pinamahal ng punong bayan, Greg Rohela, kasama ang Sangguniang Barangay, ay pwersahang nag-aatas, malumitas ang ating mga residente na malapit sa karagatan, malapit sa kainulan, at malapit sa kainulan. Isa sa mga prioridad sa pag-adventure ang kaligtasan, ang seguridad ng sarili at ang bawat mga kasama. Masaya ang maglakbay, tumuklas, mag-camping at makapiling ang kalikasan. Pero mas masaya kung gagawin natin ito ng responsable at may iba yung pag-iingat.